Hey mga brods, hindi man makakuha ng SMB ito pong si Chris Macaulay pero gusto na lang kunin ito pong si Terrence Jones. Well, ito naman kasing si Terrence Jones ang pinakamalapit kasing pwedeng makakuha ng SMB. Bakit mga brods? Kasalukuyang wala pa namang kupunan. Ito pong si Jones ngayon 20-24. Well, ito pong 6'9" former NBA player ng Houston Rockets simula ng 2019 and nakuha ng TNT Tropang Giga noong 2019 at naging best import of the conference taong 2019 Commissioner's Cup. Kaya nga pinagpipilian nila, it's either kay Terrence Jones or Chris Macaulay lang ang ipapalit nila dun kay Jabari Narcisse mga kabrod sa SMB. Dahil noong 2019, dito na pagkampyon na ito pa ni Macaulay, ito pong SMB sa Commissioner's Cup. Pero ang naging best player or best import naman nung time na yan, noong 2019 na ito pong si Terrence Jones. Para sa akin mga brods, kung malapit lang at availability, dito sila pwedeng pumunta kay Terrence Jones dahil 2023 Piratas de Quebradillas ang huling pinaglaruan nito po ni Jones. Sa ngayon kasi puro pick-up games lang din naman ito sa US and nagpapakondisyon pa rin mga kabrods. Well, mabuboost niya talagang SMB dito dahil syempre ito SMB papalit-palit na sila ng import. Maski nga coach, ginalaw pa nila. Ito pong si Coach Leo Austria, pinabalik nila pero natatalo pa rin mga kabrod. So ang problema nga daw, baka import na rin dahil si Coach Leo magaling din naman ito pero yung import nga mga kabrods. Pero malakas din naman yung Narcisse na pinalit nila. Pero ito na nga ang SMB, alam naman natin at alam na rin ng mga SMB fans yan na hindi sila makokontento ng isang import lang. Kaya nga ito pong kay Terrence Jones na alam naman natin, malakas talaga ito. Hindi naman ito magiging best import of the conference noong 2019. Biruin nyo, tinalo niya. Ito pong si Chris Macaulay and Justin Brownlee that time. Kaya malakas talaga ito pong si Jones at may napatunayan pa ito from the NBA. And malakas din talaga at kaya nga ito pong SMB ay matutulungan niya talaga. Well, sa ilalim, bigay mo na kay Junmar Fardo yan mga kabrods. Alam ko nga, ito pong si Terrence Jones, ang laruan din kasi nito, hindi lang din naman ilalim. Maski outside shooting mga kabrods, parang Justin Brownlee na high caliber and high profile na import ito mga kabrods. Kaya nga maganda kung ito yung makuha nila. Tapos ng Pasko, kaya itong paparating na 2025, gusto nilang mas lumakas palalo dahil ito nga pong SMB dahil parang nag-aalangan nga sila sa lineup nila ngayon at sa standing nila ngayon mga kabrods. Gustong gusto rin naman ng SMB na magpalit ng import mga kabrods. Diba hindi naman sila napapagod sa papalit-palit ng import dahil tinitimpla nila kung ano ba yung the best na ingredient na import para sa kanila mga kabrods. Kaya ito pong si Terrence Jones, alam ko sa dami-dami ng import pwede talaga siya and sa availability pa nga lang, diba sinabi ko na rin yan kanina mga brods. At sa scoring, talaga maaasahan mo ito, outside shooting, rebounding and defense mga kabrods. Diba siya rin naman yung blumangka kay LeBron James sa NBA. Mga pa-offense, defense, maaasahan mo ito, flexible na import, may handles pa, parang hindi nga ito 6'9" mga brods, parang point forward ito dahil siya na rin nagdadalaw ng bola nung time nung nasa TNT Tropang Giga ito at ang daming ang ginulat na itong import mga kabrods. So gusto na rin nilang pabalikin dito si Terrence Jones pero hindi nga sa TNT Tropang Giga, kung saan sa SMB naman yung time na nakatalo sa TNT. Well, gustong gusto rin naman ni Jones na bumalik din dito sa PBA, kaso nga lang dami naging issue nito, di ba? Ang daming mga locals na nakalaban nito, maski sina Calvin Nabueva, sina Aaron Santos nung that time. Pero past is past, business is business. Siguro nga pag inofera ng malaki ito ng SMB, talagang babalik ito at babawi ngayong Commissioner's Cup. Kaya itong paparating na 2025, expect nyo na mga brods, magpapalit na naman ang import ng SMB. At sa tingin nyo ba, bagay ba si Terrence Jones dito? Kaya komento mo lang po nyo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo noon sa kabilang balita naman natin mga brods. Grabe yung ginawa ng Barangay Nebra San Miguel. Comeback sila sa Manila Classico game, Christmas Classico game against Magnolia Hotshots. Grabe 16 pataas na yung kalamangan ng Magnolia at inunti-unti ito ni RJ Abarentos and Justin Brownlee. At ito pa nga yung winning shot na pinakita ni Scottie Thompson. So talagang hanga tayo sa ginawang play ni RJ Abarentos dahil hindi siya naging selfish kung saan tinanap niya talaga yung libreng Scottie Thompson. Well, favorite spot yan ni Scottie and parang deja vu nga, parang naulit na naman yung Christmas Classico dati, diba yung Pure Foods versus Ginebra na nakambak ng Ginebra tapos nanalo ulit sila. So nangyari na naman mga brods, grabing Christmas ito para sa Ginebra San Miguel. Congrats sa Ginebra, 95-92 ang ating final score. Winning shot, Scottie Thompson and best player, RJ Abarentos syempre. So ito na mga brods,
may gusto nga kasing i-add paulit, ito pong si Boss Al Francis Chua. Pamaskong handog nga daw nila ito para sa Ginebra lineup kung saan gusto nilang dagdagan. Dahil available nga rin ito pong kasing si Tyrus Hill, ito pong 6'5", 6'6" forward ng Blackwater Bossing na talagang best friend din ito ni Jamie Malonzo. Kaya hindi na tayo magugulat kung ito yung isusunod nila at pamasko nga daw ito ni Boss Al dahil after ng Christmas game nila sa Manila Classico gusto na nilang kunin ito pong si Tyrus Hill from Blackwater Bossing. Bakit? Ang Blackwater, grabe mga brods, kung di man ako nagkakamali, isa pa lang yung napapanalo this season. Kaya nga lahat ng players dito parang gustong umalis, 'di ba nga? Nangyari na rin 'yan kay Jet Troy Rosario. Si Troy nga na best player ng Blackwater nakuha ng Ginebra, how much more? Ito pong role player lang na Tyrus Hill. Dahil gusto nga nilang kunin ito dahil high flyer mga broads at shot blocker. Great defender and great offensive player din sa ilalim. So maganda at bata pa ito pong si Tyrus Hill. Gusto nga rin kunin ito ni na Boss Allen, Coach Tim Con, lalo na't kayang-kaya naman nilang offeran yan under the table ang Blackwater Bossing. Gaya nga ng sinabi ko, yung Troy Rosario, yung big fish na kuha na nila sa Blackwater Bossing. Kaya isusunod na nila yung mga ganitong may potential na bata pa na nababangko lang sa Blackwater Bossing. Sayang din naman, di ba mga kabrods? Ang pinag-iisipan na lang dito ng Ginebra, sino ba ang kanilang bibitawan? Makuha lang ito pong si Tyrus Hill. Maganda ito lalo na sa Ginebra ang kailangan nila big man. And yun nga, ito pong sina Isaac Go, Jeremiah Grain Malonzo. Ang tagal na kasi mga brods, alam ko 2025 yan babalik, pero gusto nga nila ng mga bata-bata at maging backup ni na Jet Troy Rosario and Japet Aguilar sa ilalim. Well, maganda ito pong si Tyrus Hill dahil nakikita nga nila dito si Chris Ellis. Well, high flyer Air Force Ellis, and yan yung nangyayari kay Tyrus Hill. Nga hindi nga lang masyadong naririnig sa Blackwater Bossing dahil nababangko siya doon. So sayang lang yung talent niya dahil magaling din naman at best friend pa ito ni na Jamie Malonzo. Diba parang nang ganyan din yung nangyari kay Troy Rosario. Parang naging backup na lang din niya si Scary Thompson na best friend niya sa Ginebra at sinabi nga niya na siya na mismong nag-reach out sa Ginebra. So baka ganito yung mangyari din mga kabrods na best friend ito ni Malonzo. Ito pong si Tyrus Hill at pares pa sila ng laruan, mga outside shooting din at athletic mga kabrods. Kaya sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, alam ko nga gusto nila maging better pa yung core ng Ginebra sa ilalim, lalo na't nakikita nila na parang kinakain lang din kasi sila ni Ricardo Ratliff sa ilalim ng Manila Classico kahapon mga kabrods. Kaya yan yung nakikitang disadvantage ng Ginebra ngayong season. Well, gusto rin naman talaga nila palakasin yung ilalim, which is yun na lang yung pinakakulang ng Ginebra ngayon. Kaya sa tingin nyo mga brods, makakatulong ba ito pong batang si Tyrus Hill from Blackwater Bossing na high flyer 6'6" small forward nila? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isay natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. Merry Christmas. Yun lang. I'm out.